Last part, special chapter. Vanessa's POV. Aray! Hindi ko maiwasang bulong habang sapok ko ang aking tiyan. Ramdam ko kasi ang paghilab noon at sobrang sakit. Gustuhin ko man bumangon sa kama, hindi ko magawa. Pakiramdam ko, bigla ako nawalan ng lakas. Bakit ako nagkakaganito? Normal pa ba ang sakit na to? Bakit parang di kaya ng katawan ko ang ganitong klaseng sakit? Bakit parang malalagutan ako ng hininga? Bakit ganito? Ramdam na ramdam ko rin ang butil-butil na pawis sa noo ko. Kung alam ko lang na magkakaganito ako, pinigilan ko sana si Clarence na pumasok ng opisina kanina. Hindi ko na maiwasan ang pagturo ng duha sa aking mga mata. Ito ang kauna-unahang beses na nakaramdam ako ng ganitong sakit. Oo, masakit kapag kumikilos ang babies ko sa tiyan, pero sobra naman yata ang sakit ngayon. Hindi na ako nag-atubili pa. Sunod-sunod kong pinindot ang bell na nasa gilid ng kama at umaasang kaagad na may pupunta sa akin dito sa kwarto para i-check ang kalagayan ko. Kailangan ko rin sigurong maitakbo sa pinakamalapit na ospital. Habang tumatagal kasi padagdag ng padagdag ang sakit. Di naman nagtagal, kaagad kong naramdaman ang pagbukas ng pintuan ng kwarto. Niluwa si Mommy Frida kasunod ni Ate Marisa. Mommy, tulungan niyo po ako, ang sakit. Umiiyak kong wika. Taranta naman tong lumapit sa akin at pareho nila akong inalalayan na maihiga na maayos sa kama. Namamaluktot na kasi ako sa sakit habang sapo ang tiyan nang maabutan nila ako. Iha, Diyos ko, ano nangyari? Higa na maayos, Iha? Wika nito sa akin. Dahan-dahan ako nitong pinatihaya at hinimas ang tiyan ko. Hindi mo pa naman kabuwanan na. Teka lang, dadalhin ka namin sa doktor. Wika ni Mommy. Sunod kong naramdaman ang pagdampi ng malambot na bagay sa noo ko. Si Ate Marisa pinupunasan ng pawis ko. Madam, baka manganganak na si Ma'am Vanessa. Hindi po ba't may nanganganak kahit 7 months pa lang ang tiyan? Narinig ko namang wika ni Ate Marisa. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ko, hindi ko maiwasan mag-alala. Hindi pwede. Ayokong ilabas na premature ang mga anak ko. Delikado yun. Mommy, ang sakit. Ang sakit-sakit po. Ang baby ko, sabihin niyo po, ayos lang sila, hindi ba? Umiiyak kong wika. Kaagad kong napansin ang pamumuta ni Mommy habang nakatingin sa paanan ko. Wala sa sariling napatitig din ako doon at parang gusto kong mahimatay na mapansin ko ang matsa ng kulay pula sa bedsheet. Hindi ko na malayang dinudugo na pala ako. Diyos ko, mukhang manganganak ka na nga, Iha. Sandali, dadalhin ka namin sa ospital. Wika ni Mommy Frida at halos pasigaw na inutusan nito si Ate Marisa na tumawag ng tulong sa ibaba. Puntahan mo ang mga bodyguards. Daanan mo rin ang Sir Malik mo sa kwarto namin. Papuntahin mo dito dahil kailangan mabuhat si Vanessa para maisakay sa kotse. Bilisan mo, Maricar. Utos ni Mommy. Kagad naman tong tumalima at halos inilang hakbang ng palabas ng kwarto. Mommy, hindi ko pa po kabuhanan. Mahanganak na po ba ako? Ang babies ko, baka mapano sila? Gawin niyo pong lahat para mailigtas sila. Nangihina ako ng sagot. Muli akong dinilohan ni Mommy at tinaplos ang pisngi ko. Kita ko sa mukha nitong matinding pag-aalala. Huwag mong iisipin yan. Walang masamang mangyayari, Iha. Relax ka lang ha, nandito lang si Mommy. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa inyo ng mga babies. Malumanay pa nitong sagot. Hindi ko naman mapigilang mapasigaw dahil sa sobrang sakit. Wala na ring tigil ang pagturo ng duha sa aking mga mata. Shh! Tahan na. Tahan na, Iha. Everything will be okay. Tatagan mo lang kalooban mo, malalagpasan mo rin ang lahat ng to. Wika ni Mommy. Pilit itong nagpapakahinahon sa harapan ko, pero alam kong natataranta na din ito. Di naman nagtagal, dumating din ang ilang mga bodyguards. Pinaupo sila sa wheelchair at binuhat pababa. Hinga ng malalim, Iha. Kaya mo yan. Nandito lang si Mommy. Marisa, Marisa, tawagan mo si Clarence ngayon din. Naririnig kong wika ni Mommy. Nakasunod ito sa akin habang walang tigil ang pag-iyak ko. Hindi ko na rin alam kung saan ko ihahawak ang kamay ko. Sa sobrang sakit, hindi ko na namalaya na ilang beses na akong napapasigaw. Dumating nga sa time na wala na akong pakialam pa sa paligid. Kung ano-ano ang mga salita na lumalabas sa bibig ko para lang mabawasan ang sakit. Pero wala eh. Walang epekto. Basta't naramdaman ko na lang nandito na kami sa loob ng kotse at tumatakbo na iyon. Hindi niya pa kabuwanan, di ba? Narinig ko pang tanong ni Daddy Malik. Hindi ko nga napapansin ang pagsakay nito ng kotse at pagtabi sa akin. Ang alam ko, si Mommy lang kausap ko kanina. Hindi pa nga pero posible na manganganak na siya.
Ayos lamang yan. Hindi dapat ganyan na nangyari noon kina Lord at Gift. 7 months pa lang, inilabas na sila sa akin. Narinig ko pa ang sagot ni Mommy. Kahit papano nabuhayin ako ng loob. Posible nga siguro na mapapaaga ang panganak ko. Inhale, exhale. Laban iha, ha? Tibahin mong loob mo. Konting-konti na lang at malapit na tayo sa ospital. Wika pa ni Mommy Frida. Naipikit ko ang mga mata ko dahil nakaramdam ako ng pagdidilim ng paligid. Bumalik lamang ako sa tamang wisyo nang marinig ko ang pagsigaw ni Mommy. Huwag kang matutulog. Malapit na tayo. Narinig ko pang wika ni Mommy. Naramdaman ko pa ang pagtapik nito sa mukha ko, kaya naman muli akong napadilat. Lumuluha si Mommy habang nakatitig sa akin. Hindi ko naman maiwasan na mapahawak ng mahigpit dito. Tama ito. Kailangan kong tatagan ang sarili ko. Kailangan kong lumaban para sa mga anak ko. Ayoko silang biguin. Ayokong biguin ng mga tao na nagmamahal sa akin. Lalong-lalo na si Clarence. Sana nga lang ay makarating na kami ng ospital. Pagod na ako at sobrang sakit na ng nararamdaman ko. Ganito pala ang feeling kapag manganganak na. Ramdam ko ang paghilab at paninigas ng tiyan ko, palatandaan na lalabas na ang mga babies ko. Sa awa ng Diyos, maayos naman kaming nakarating sa ospital. 10% na lang yatang natitira kong lakas at laking pasalamat ko dahil may nakantabay na sa amin ng mga medical staff. Kaagad nila akong isinakay sa stretcher at ipinasok sa loob ng isang kwarto. Aware pa ako sa mga nakikita ko sa paligid ko, pero hinang-hina na ako. Pagod na rin ako. Clarence POV. Kakalabas ko lamang ng conference room nang bigla ako salubungin ni Mr. Ching. Ang executive secretary ko at halata sa mukha nito ang pag-aalala. Mr. Velasco, sir, may tawag po para sa inyo. Kaagad na wika nito sabay abot ng hawak na cellphone. Kaagad ko yung tinanggap sa kanya at sinagot. Nagulat pa ako nang marinig ko ang boses ni Mommy sa kabilang linya. Halata sa boses ito ang pagkataranta, kaya naman di ko maiwasan na makaramdam ng kaba. Mom, napatawag po kayo. Kaagad kong tanong. Clarence, nasa na ba ang cellphone mo? Bakit hindi mo sinasagot? Ano mo bang kanina ka pa namin tinatawagan? Kaagad na bungad nito. Di ko naman mapigilang mapakamot sa aking ulo. Nasa office po, Mom. Hindi ko po nabitbit kanina sa conference room. Napatawag po kayo. May nangyari po ba? Kamusta pala ang asawa ko? Tanong ko. Narinig ko pa ang marahang pagbuntong hininga nito bago ito sumagot. Magmadali ka. Nandito kami sa ospital. Dinala namin si Vanessa dahil sumasakit ang tiyan niya. Nasa operating room na sila ngayon at kailangan niya ng ma-CS. Kaagad pang sagot nito. Parang bigla nanlaki ang ulo ko sa mga narinig. Ramdam ko rin na malakas sa pagkabog ng dibdib ko. Po, mahanganak na ang asawa ko? Hindi pa naman yan kabuwanan na, sagot ko. Pakiramdam ko ay biglang tumigil ang oras sa akin. Pinagpawisan ako ng malapot at pakiramdam ko bigla akong nawalan ng lakas. Hinang-hina ako na mapasandal sa dingding. Hindi pa nga. Pero kailangan na mailabas ang baby sa kanyang sinapupunan. Pumunta ka na ngayon din dito sa ospital. Bilisan mo, sagot ni Mommy. Hindi ko man to nakikita pero ramdam ko ang pagpapanik sa boses nito. Lalo ko nakaramdam na matinding kaba. Mr. Velasco, ayos lang po ba kayo? Narinig ko pang tanong ni Mr. Ching sa akin. Hindi ko alam kung ilang minuto na ako na nakatulala. Hindi ko na rin namalayan kung paano natapos ang pag-uusap namin. Napansin ko na lang na nasa sahig na ang cellphone ko at hawak-hawak ko na lamang iyon sa kanya. Nabitawan ko na pala sa sobrang takot na nararamdaman ko. Parang hindi na kayang i-absorb ng utak ko ang natanggap na balita ngayon lang. Mr. Ching, safe ba mga anak kahit 7 months pa lamang? Wala sa sarili ko pang tanong. Napansin ko pa ang pagkatulala nito bago sumagot. Marami naman pong nakanganak na 7 months pa lang ang tiyan, sir. Sagot nito. Napakurap pa ako bago muling ulit seryoso itong tiningnan. Tawagan mo ang driver. Ipahanda ang kotse. Pupuntahan ko ang asawa ko sa ospital. Sagot ko at mabilis na naglakad patungo sa elevator. Marami ako naka-line up na meetings buong maghapon pero wala na akong pakialam pa. Ang importante lamang sa akin ng mga sandaling ito ay ang aking mag-ina. Hindi ko hahayaan na may mangyayaring masama sa kanila.
Habang nasa sasakyan nga kami, hindi na ako mapakali. Parang gusto ko nang hilahin ang oras, makarating lang kaagad sa ospital. Dapat lang na hindi na ako pumasok sa opisina. Kanina, dapat talaga hindi ko na ito naiwan mag-isa sa kwarto. Kamusta na kaya ang asawa ko? Sana ayos lang siya. Hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari na masama sa kanya. Papasok pa lang ako ng ospital nang makasalubong ko si Maricar. Kasambahay namin na kasundong-kasundo ni Vanessa. Kagad naman itong tinuro ko nasan sila mommy, kaya kagad akong tumakbo papunta doon. Mom, kamusta ang asawa ko? Anong balita sa kanya at sa mga anak namin? Kagad kong tanong nang makalapit ako. Stress na si mommy, kaya naman si daddy nang sumagot. Nasa loob pa rin siya. Inaasikaso na siya ng mga doktor, kaya huwag ka na mag-alala. Matapang ang asawa mo at kayang-kaya niya ang procedure na gagawin sa kanya. Ano po ba ang nangyari? Ayos naman siya kaninang umaga, tanong ko. Bigla na lamang sumakit yung tiyan niya. Hindi ko rin alam kung paano nga bang nangyari yun eh. Hindi ka nakapaka-check up niyo pa lamang noong nakarang linggo? Ano nga bang sabi ng doktor niya? Bakit nagkakaganito? Tanong ni mommy. Hindi ko mapigilang mapasabunot sa aking buhok. I don't know. Hopeless niyang sagot sabay napaupo. Pakiramdam ko napakawalang kwenta kong asawa. Hindi ko man lamang napansin na posibleng may nararamdaman na nga siya kanina bago pa ako umalis. Knowing Vanessa, talagang tinitiis nito ang lahat hanggat kaya niya. Sana nga lang walang mangyayaring masama sa kanya dahil hindi ko talaga alam kung anong mangyayari sa akin kung sakali mang mapahamak nga ito. Habang patuloy ang pag-usad ng orasan, patagdag ang kaba na nararamdaman ng puso ko. Hindi na rin ako mapakali. Ilang beses ako nagpalakad-lakad, uupo at kung ano-ano pa. Ilang beses ko na rin narinig kay daddy na huminahon daw muna ako. Bakit ang tagal? Mga professional ba ang mga yan? Hindi ko maiwasang wika. Isang buntong hininga ang pinakawala ni daddy bago sumagot. Huminahon ka muna, Clarence. Wala tayong choice kundi ang maghintay. Akala mo ba ikaw lang nag-aalala sa mga nangyayari ngayon? Kami din naman na. Umupo ka nga muna dahil pati ako nininervyos eh. Naiinis na wika ni daddy. Wala akong choice kundi maupo sa tabi niya para lang mapatayo ulit nang mapansin ko ang pagbukas ng operating room. Kaagad na nilawa ang isang babaeng nakasuot ng kulay puti at naglalakad papalapit sa amin. Kaagad ko tong sinalubong. Doc, kamusta mag-ina ko? Sabihin mo nga sa akin. Ayos lang sila, di ba? Ayos lang ang asawa ko. Natataranta kong tanong. Saglit akong tinitingan ng doktor bago sumagot. Don't worry, Mr. Velasco. Fighter si Mrs. Nakayanan niya ang ginawang operasyon. Regarding naman sa twins, kailangan muna nilang ilagay sa NICU para mas obserbahan. Medyo mahina ang isa sa kanila dahil sa kakulangan sa buwan. Sagot nito. Hindi na napigilan pa ang pagturo ng luha sa aking mga mata. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakaramdam na sobrang takot. Pwede ko po ba siyang makita? Tanong ko. Kaagad na tumango ang doktor, kaya naman nagmamadali akong pumasok sa loob ng operating room. Naabutan ko pa si Vanessa na walang malay. Sobrang putla nito at baka sa maganda nitong muka, ang hirap na dinanas. May nakakabit pa ring dextrose dito. Nanginginig at baka sa maganda nitong muka, ang hirap na dinanas. May nakakabit pa rin na dextrose dito. Nanginginig pa ang tuhod ko lumapit dito at tinalikan sa noo. Sorry, sunshine. Sorry. Wala ako sa tabi mo nung naghihirap ka. Mahina akong wika. Hinawakan ko ang kamay niya at para bang bata na hindi napigilan ang malakas na pag-iyak. Wala na nga rin akong pakialam pa sa mga taong nakapaligid sa amin. Sa kauna-unahang pagkakataon, hinayaan ko ang sarili ko na umiyak sa harapan ng ibang tao. Pangako, hindi na mauulit ito. Hindi na ang asawa ko. Paulit-ulit ko pang bulong. Umaasa ko sa pamamagitan niyon, maibsan man lamang ang naranasan nito. Habang inilalabas ng katawan niya ang mga anak namin, Sir, hayaan na lang po muna natin na magpahinga si Mom. Mahiyamaya lang po ng konti, ililipat din po siya sa private room niya. Sinigurado naman po ng lahat na 100% ayos na siya. First time ng mga anak ni Ma'am, tapos twins, kaya naman po medyo nahihirapan siya ang katawan niya. Narinig kong wika ng doktor.
Pinalis ko muna ang sarili bago minalingan to. Mananatili din sila doon habang inaobserbahan. Don't worry po. Normal lang po sa mga premature newborn infants na ilagay po muna doon habang inaobserbahan pa po ang health nila. Pwede niyo rin po silang silipin. Sasamahan po kayo ng mga staff namin. Nakangiti naman itong sagot. Tumayo ako at binilingan ng tingin si Vanessa na wala pa rin namang malay. Parang nadudurog na ang puso ko habang tinitingnan ang naging sitwasyon nito ngayon. Masaya pa kaming dalawa kaninang umaga habang nagpapaalam ako sa kanya. Pagkatapos ay nakita ko siya sa ganitong sitwasyon. Hindi ako sanay na makikita ko siyang ganito. Pangako, Sunshine, magpagaling ka, babawi ako sa'yo. Hindi ko maiwasan na bulong at muling hinalikan to sa kanyang noo. Kahit ilang beses nang sinabi ng doktor na ayos lang naman siya, hindi ko pa rin maiwasan mag-alala. Patuloy ako nakakaramdam ng takot hanggat sa hindi pa ito nagigising. Hindi ko rin magawang iwan pa si Vanessa hanggang sa ma-transfer ito sa VIP room ng ospital. Tulog pa rin ito at durog na ang puso ko habang pinagmamasdan ito. Don't worry, Sunshine. Everything will be okay. Hindi ko na nga hahayaan pa na maulit pa ang mga nangyayari ngayon. Hindi ko na hahayaan pa na masasaktan kang muli. Hindi ko maiwasan na bulong dito. Hindi pa rin mawawala ang agam-agam sa puso ko. Natutulog lang si Vanessa dahil kailangan niya ipahinga ang kanyang katawan. Pero natatakot ako at gusto ko nang hilahin ng oras para lang magising ito. Clarence, hayaan mo muna ang asawa mo na magpahinga. Huwag mo munang hawakan at baka maistorbo pa ang tulog niyan. Narinig ko pang wika ni Mommy. Ilang beses na marahil nitong napansin ang paulit-ulit ko na paghalik sa halos buong mukha ni Vanessa kahit hindi na nakatiis at sinita na ako. Kasi hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko Gusto ko nang makita muli at idilat niya ang kanyang mga mata at personal kong sabihin sa kanya na ayos lamang siya. Ang mabuti pa, samahan mo na lamang ako. Silipin natin ang mga apo ko sa NICU. Nakita ko na sila kanina at parang ayoko silang ihiwalay sa aking mga mata. Narinig ko pang wika ni Daddy. Biglang dagsa din sa realisasyon sa isip ko. Hindi ko pa pala naisip at nasilip ang mga anak namin ni Vanessa. Kamusta po sila, Dad? Tanong ko. Ayos naman ang mga twins. Alika, baka magtampo ang mga yun sa'yo. Kamusta po sila, Dad? Simula nung niluwal sila dito sa mundo, hindi ka man lang nag-abala na silipin sila. Hayaan mo muna si Vanessa na natulog para makapagpahinga, sagot ni Daddy. Napasilap ako kay Mommy at kaagad naman tong tumango sa akin. Ako na munang bahala sa asawa mo. Huwag mo na siyang alalahanin. Normal lamang sa isang buong panganak ang makatulog. Epekto rin siguro iyon ng gamot na itinurok sa kanya. Nakangiting sagot naman ni Mommy. Dahan-dahan din ako na tumango at muli sumulyap kay Vanessa bago nagpatiuna ng lumabas ng kwarto. Tahimik akong tilatahak ang hallway patungo sa NICU. Excited akong makita sa kauna-unahang pagkakataon ang babies ko. Pagdating namin sa NICU, kaagad nang tinuro ni Daddy ang magkatabing baby sa loob ng incubator. Premature sila, kailangan talaga nilang manatili sa loob para ma-monitor ang health nila. Hindi ko maiwasang maluha habang tinititigan ang dalawang anghel. Mga anak ko sila at gagawin ko ang lahat, maprotektahan lamang sila. Hindi kayang ilarawan ng kahit na sino. Ang anumang salita ang galak na nararamdaman ng puso ko. Ganito pala kasaya ang pakiramdam na ang isang taong sa kauna-unahang pagkakataon ay nasilayan ang anak nila. Ang cute ng mga apo ko. Excited na ako na makarga ang mga babies niyan sa aking bisig. Narinig ko pang sambit ni Daddy. Nakangiti itong nakatitig sa mga babies kaya hindi ko rin maiwasan na mapangiti. Yes, ang gaganda nila, Dad. Magaling ang Diyos. Ang galing ng asawa ko. Naluluha ko pang sagot. This is the best gift from God, anak. Pahalagahan at mahalin mo lang ang asawa mo. Kita mo naman kung paano niya i-risk ang sarili niyang buhay para lang mailuwal na maayos sa mga anak ninyo. Ang bunga ng inyong pagmamahalan. Sagot nito habang di inaalis ang tingin sa kambal. Kung ganun ba naman lang, na kung aalagaan niyo si Mommy? Tanong ko. Yes, at naiintindihan ko ang pag-aalalang nararamdaman mo ngayon. Maswerte ka pa rin. Ilang araw na lamang ang ihintayin
At magiging maayos na rin ang lagay ng asawa mo. Unlike sa mommy mo noon, halos lumuha na ng dugo, kakadasal, para lang pagbigyan ako ng Diyos ng pagkakataon na makasama siya habang buhay. Sagot nito. Bakas pa sa boses itong lungkot habang binabalik tanaw ang nakaraan. Alam ko naman ang tungkol dito. Alam ko kung anong nangyari sa nakaraan nila ni Mommy. Fighter lang siguro talaga si Mommy, kaya't talagpasan niya ang lahat ng pagsubok na yon. Hindi ko rin ma-imagine kung anong hirap pang kalooban ang naranasan ni Daddy habang nakikita nitong nahihirapan si Mommy noon. At mabait talaga ang Diyos, walang imposible sa kanya. Kaya niyang ibigay ang lahat. I know, and I promise, magiging katulad ako sa inyo ni Dad. Magiging mabuti akong asawa at ama. Aalagaan ko ang mag-ina ko. Sila ang magiging una kong priority habang buhay, sagot ko. Tinapik naman ako nito sa balikat at nagpati una na naglakad na papaalis. Muli kong sinulyapan ng twins at sumunod na rin dito. Pagbalik ko pa nga ng kwarto ay naabutan ko si Carmina at si Celeste sa loob. May mga prutas at bulaklak at iba't ibang klaseng pakain ang nakalapag sa mesa. Gusto kong makita ang mga babies. Excited na ako. Narinig ko pang wika ni Carmina. Hindi ko na nga pinansin pa takmang babalik ako sa upuan sa gilid ng higaan ni Vanessa na magsalita si Mommy. Kumain ka muna, Clarence. May dalang pagkain ng ate Celeste mo kaya't sabay na kayong kumain ng daddy mo. Wika pa nito. Yup. Hayaan mo munang makatulog si Vanessa. Ang galing! Kambal ka agad ng first baby ninyo. Congratulations sa inyong dalawa. Nakangiting sagot naman ni ate Celeste. Kagad naman akong sumagot na nagpasalamat at muling napasulyap kay Vanessa. Mahirap pala kapag manganganak, no? Parang ayaw ko na tuloy mag-asawa at magbuntis. Si Julie Ande no nanganak, kailangan i-CS. Ay, para nakakatakot. Wika pa ni Carmina. Pero mas nakakatakot na kapag tamaan kang bigla ng bakbakan. Tingnan mo nga ang ugali mo, bata ka. Ang lakas ng loob mong mag-enroll sa military, kakapanganak mo pa lamang, takot ka na eh. Sita naman ni Ate Celeste sa kanya. Hindi ko maiwasang mapangiti. Huwag ka na magsundalo. Tulungan mo na lamang kaming alagaan ng twins. Magdoktor ka na lang, physician doctor. Nakangiti pa nitong sagot. Kahit hindi ako pabor sa gustong pagsusundalo ni Carmina, kung naging lalaki lamang sana ito, ayos lang. Yun po kasi ang sinisigaw ng puso ko. Ang astig kasing tignan lalo na kapag nakasuot ng uniform. Katulad ng ninang ko. Nakalabing sagot naman ni Carmina. Kagad naman tong tinignan na masama ni Ate Carmela. Kalimutan mo na ang pangarap mo na yan dahil hindi na magbabago ang isip ng daddy mo. Hindi kita papayagan, sagot ni Ate Carmela. Kagad din naman tong napasimangot. Kaya't sinaway ito ni Mommy. Tama na yan. Kahit ako hindi pabor sa pagsusundalo mo, apo. Masyado ka maganda para sa propesyon na yon. Tama si uncle mo, magdoktor ka na lang. Nakangiting sabat pa ni Mommy. Di naman na nakasagot si Carmina. Baka sa mukha nito na hindi siya masaya sa narinig niya kani-kanina lamang. Napapailing na lang ako na muling napasulyap kay Vanessa. Nagulat pa nga ako na mapansin ko na nakadilat na ito kaya naman nagmamadali ko na itong nilapitan. Sunshine, are you okay? Kamusta na ang pakiramdam mo? Kaagad kong tanong. Napansin ko ang pagtitig nito sa akin at ang paghawak pa nito sa kanyang tiyan. Ang babies, ang mga anak natin, kamusta sila? Sagot nito. Kitang-kita ko ang kaba sa mukha nito, kaya naman kaagad kong inawakan ito sa kanyang kamay. Don't worry, ayos lamang sila. Nasa NICU sila pareho pero maayos ang lagay nila. Nakangiti ko pang sagot sa bayakap dito. Narinig ko pang marahan itong paghikbi, kaya naman muli kong tinitigan to sa mukha. May masakit ba sa'yo? Tatawagan kong doktor, tanong ko. Kagad naman tong umiling. Hindi, ayos lang ako. Natatakot lang sa isipin na baka may mangyari masama sa babies natin. Hindi ko na dapat sila ipinanganak eh. Sagot nito habang patuloy lamang sa pagtulo ang mga mata. Kagad ko naman yon na pinunasan at nakangiting sinagot. Ayos lang yon. Ligtas sa mga babies at walang may kasalanan kung napagang paglabas nila sa tummy mo. Ayaw mo ba nun? Mas maaga, mas masaya. Makikita at mahahawakan na kagad natin sila. Sagot ko habang titig na titig sa mukha nito. Hindi ka galit sa akin?
Kasi feeling ko kasalanan ko kung bakit nailabas ko silang premature. Sagot nito. No, bakit naman ako magagalit sa sunshine ko? Ikaw nga dapat na magalit sa akin dahil wala ako habang nahihirapan ka. Sagot ko. Naramdaman ko ang pagpisil nito sa kamay ko bago sumagot. Di naman Siguro nagsasawa ng babies natin sa kakaboxing sa loob ng tiyan ko at gusto na talaga nilang lumabas. Sagot nito. Di ko naman maiwasan matawa. Hay, sino ba namang hindi mai-inlove kung ganito ka-cute ang babaeng nasa harap ko? Naging maayos naman ang mga sumunod na araw. Halos di ako maalis sa tabi ni Vanessa hanggang sa unti-unti naghilom ang sugat nito dulot ng cesarean operation. Pinakancel ko lahat ng meetings at appointments ko sa opisina para lang matutukan to. Gusto kong bumawi sa kanya sa mga oras na wala ko sa tabi niya nung kailangan niya ako. Gusto kong ako mismong personal na mag-aalaga sa kanya. Are you sure busog ka na? Tanong ko sa kanya. Sinusubukan ko to ngayon para mabantayan ko ang dami niyang kinain. Ilang beses kasi nitong sinabi sa akin na wala daw siyang ganang kumain pero mapilit ako. Kahapon pa to walang kain at minsan narinig ko ang kanyang daing na masakit daw ang kanyang sugat. Hirap din tong bumangon ng kama at kahit pagpunta ng banyo, kailangan ko pa tong buhatin, wag lang mapuwersa ang tahi niya. Busog na ako. Tingnan mo, halos maubos ko ng laman ng pinggan Isa pa, kanina ko pa gustong puntahan ng babies natin. Miss na miss ko na sila. Sagot nito. Kagad ako napangiti. Sure. Dahil marami kang kinain ngayon, papupuntahin natin ang babies namin. Gusto ko rin silang makita Nakangiti kong wika. Ano nga palang sabi ng doktor? Kailan sila po pwedeng ilabas sa incubator para maiuwi na natin sila sa mansion? Ayoko na dito Hindi ako komportable. Sagot nito. Masuyo ko tong hinawakan sa kamay at nakangiting sinagot. Don't worry, maayos ang baby natin. Kagaya mo, fighter din sila. Kailangan lang ng karagdagang obserbasyon sa kanila and after that ilalabas na sila sa incubator. Huwag ka mag-isip ng ano pa man dahil maayos ang lahat-lahat sa kanila at konting tiis na lang makakauwi din tayo sa manson. Sagot ko. Kagad ko naman napansin ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi nito. Salamat naman kung ganon. Sorry kung naging makulit ako. Di lang talaga mawala sa akin na mag-alala sa kanila Kulang sa buwan ko silang sinilang at pwede silang mapahamak. Sagot nito. Kagad ko naman tong hinaplo sa kanyang pisngi para ipahiwatig dito na ayos lang talaga. Hindi niya dapat isipin ng mga ganitong mga bagay dahil walang sino man na may gusto sa mga nangyari. Para sa akin, ayos na din na nakapanganak na siya. At least, hindi na ako masyado nag-aalala. Alam ko rin kasi nahirap siya sa kanyang pagbubuntis sa kambal. No worries. Kulang or sakto sa buwan, it doesn't matter at all. Ang importante, ligtas kayo ng mga babies natin. Hindi mo lang alam kung paano mo ako pinasaya, Sunshine. Hindi mo lang alam kung gaano mo ako pinahanga sa pinakita mong katapangan. Habang buhay ko ipagpapasalamat sa iyo ang lahat-lahat ng to. Naging kompleto ako dahil sa iyo. Nakangiti kong sagot. Napakurap pa ito na makailang ulit bago sumagot. Masaya din naman ako Alam ko magiging mabuti kang ama sa mga anak natin. Kaya ano pa nga bang mahihiling ko? Thank you for everything, Clarence. Sagot nito at pasimple pa nitong pinunasan ng luha sa kanyang mga mata. Muli ako napangiti. Tama na nga yan. Baka kung saan pa mapunta ang usapan natin. Baka maabutan ka ni maming lumuluha. Ako na naman sasihin noon. Sabihin na naman nun pinapaiyak kita. Nakangiti nitong sagot. Pagkatapos kong linisan si Vanessa, kagad ko tong pinaupo sa wheelchair. Pupuntahan namin sa NICU ang kambal. Balak namin na wag munang umuwi ng manson hanggat hindi pa po pwedeng ilabas ang kambal sa incubator. Ayaw namin silang iwan dito sa ospital. Mas mabuting nasa paligid lang kami para hindi kami mag-alala sa kanila. Lalong-lalo na si Vanessa. Ang gaganda nila. Narinig ko pang wika ni Vanessa habang titig na titig sa mga anak namin. Yes, mana sa atin. Nakangiti kong sagot. Maayos naman na naging kalagayan ng kambal kaya't after 2 weeks, nilabas din sila sa incubator at pinayagan kami ng doktor na makauwi na ng manson. Vanessa's POV. Kahit anong hirap pa napagdaanan ko sa pagbubuntis, hanggang naipanganak ko ang kambal, sulit lahat ng yon. Lalo na kapag nakikita mo kung gaano ka-healthy sila ngayon. Halos 2 weeks ding nanatili sa incubator ang kambal. Mabutit fighter din sila kagaya ko, kaya't nalagpasan nila ang lahat ng test. Walang kahit anong komplikasyon silang pinagdaanan hanggang sa makauwi kami ng manson.
Sa bagay, sinigurado namin lahat na maibibigay sa kambal lahat ng serbisyong medikal. As in, lahat-lahat. Kaya na-declare ng doktor na pwede na namin silang isama pag uwi ng mansyon lahat kami masaya. Lalo na si Clarence. Pwede ko ba siyang kargahin? Narinig kong tanong sa akin ni Clarence. Nandito kami sa kwarto namin at nasa tabi ko ang kambal. Of course, sa ating lahat, ikaw pa lang yata ang hindi nakakarga sa kanila eh. Nakangiti kong sagot. Maingat kong iniangat ang isa sa mga kambal, si Monica Keisha, pangalan na kinuha namin sa namayapang Grandma Monica, samantalang Conrad Miguel naman ang ipinangalan namin sa isa pa. Tribute namin to sa mabait na lolo at lola ni Clarence. Sayang nga lang at hindi ko na din sila nakilala. Bata ba daw si Clarence, pareho na silang nagpaalam dito sa mundo. Hindi ba nakakatakot? Baka mabitawan ko eh, sagot nito. Di ko naman maiwasang matawa, lalo na mapansin ko ang kaba sa mukha nito. Hindi nakakatakot, basta mag-concentrate ka lang. Kaya mo yan. Nakangiti kong sagot at tuluyan ng nilapag sa braso nito si Monica Keisha. Kita ko ang biglang pamumuo ng pawis sa noo ni Clarence. Kitang-kitang nerbiyos sa mukha nito. Relax ka lang kasi, ba't ka ba natatakot? Wika ko. Namumutla na to kahit naisipan kong kunin sa bisig niya si baby Monica Keisha. Mahirap na't baka maibagsak niya eh. Ano ba naman kasi tong asawa ko? Paghawak pa nga lang sa anak namin, kinatatakutan pa. Kailangan mo muna na masusing practice. Nakangiti kong wika. Pilit itong ngumiti. Nakakatakot, parang ang lambot niya. Hihintayin ko na lang na medyo lumaki-laki pa sila, tsaka ko sila bubuhatin ulit. Nakangiti nitong sagot. Huwag kang matakot. Lahat naman po pwedeng madaan sa practice eh. Nakangiti kong sagot. Dahan-dahan kong nilapag ang baby sa kama at tinitigan to. Alam mo, dyan talaga ako bilib sa'yo eh. Ang bilis mong matutong alagaan ng babies natin. Nakangiti nitong sagot. Mother instinct. Nakangiti kong sagot. Narinig ko pa mahina nitong pagtawa bago naupo sa tabi ko. Kinabig pa ako nito payakap sa kanya, kaya hindi ko maiwasang lalong kiligin. Ang sweet talaga ng asawa ko. Hindi talaga siya nagkulang sa akin para iparamdam kung gaano ko kahalaga sa kanya. 2 taon ang mabilis lumipas. Kakauwi lang namin galing simbahan pagkatapos ng binyag ng kambal. Yes, pinagsabay namin ang 2 years old birthday at binyag nila sa kadahilanan premature baby sila at gusto naming masigurado na maayos ang kanilang kalusugan bago sila ilabas sa publiko. Pagkababa pa lang namin ng sasakyan, kaagad nang nagpaalam si Clarence na magbabanyo muna. Pagkalabas pa lang namin ng simbahan, nagrereklamo na ito sa akin na naiihi na raw siya. Hindi namin kasabay sila Mommy Frida sa iisang sasakyan dahil may dinaanan pa ang mga ito. Di ko maiwasan na ilibot ang tingin sa paligid. Hindi ko mapigil ang mapangiti ng bumungad sa mata ko ang magandang ayos ng garden. Talagang pinaghandaan namin ang araw na ito. Dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na mag-celebrate ng birthday ng bongga sina Conrad Miguel at Monica Keisha. Wow! Ang ganda! Ang swerte naman ng mga inaanak ko na pinsan ko na rin. Narinig ko pang bulalas ni Carmina. Ilang araw din kami nitong kinukulit bago ang binyag na kunin daw siyang ninang ng kambal. Since porsigido at nasa tamang edad na, pinagbigyan na namin. Mahirap na baka magtampo pa eh. Ang galing ng mga decorations no? Kahit ako nagulat din. Sagot ko naman. Karga-karga ng kanilang mga yayas ang kambal, kaya kahit papano hindi ako hirap na alagaan sila. Vanessa, pwede ko bang kargahin si Conrad Miguel? I mean, gusto ko ipagmalaki sa lahat na karga-karga kong isa sa mga inaanak ko at celebrant na rin. Don't worry, iingat ko siya. Nakangiti nitong paalam sa akin. Kaagad naman akong tumango. Why not? Sa lahat ng pamangkin ni Clarence, si Carmina ang pinakamalapit sa amin. Halos dito na to tumira sa mansyon, lalo na kapag walang pasok sa school para makita daw niya palagi ang kambal. Nagiging mahilig to sa bata nitong mga nakalipas sa taon na siyang kinatutuwa naman nila mommy at daddy. Kahit papaano malaki na itutulong nito, lalo na kapag day off ng mga yayas ng kambal. Of course, malaya mo siyang makarga hanggat sa gusto mo. Nakangiti ko namang sagot. Yes, thank you, sagot nito. Excited itong kinuha sa bisig ni Yaya Miling, si Baby Miguel, pagkatapos kagad to naglakad patungo sa kumpulan ng kanyang mga pinsan. At katulad ng inaasahan, kaagad na pinagkaguluhan si Baby Miguel ng kanyang mga pinsan.
Natatawa kong binalingan ng tingin ang naiwang si Baby Keisha. Karga-karga to ni Yaya Lucy kaya't nakangiti ko tong kinuha sa kanyang bisig. Magpahinga na muna kayong dalawa. Ako nang bahala sa mga bata. Nakangiti ko pang wika sa kanila. Kaagad naman silang nagpasalamat at sabay na silang naglakad papaalis. Ako maglalakad ako papunta kina Carmina na mapansin ko si Clarence na naglalakad papalapit sa amin. Nakangiti nitong kinuha sa bisig ko si Baby Keisha. Ako na ang magkakarga kay Baby. Teka lang, gusto mo bang magpahinga na muna? May 1 oras pa bago pa mag-upisa ang party, kaya may time pa tayo para umidlip. Wika nito matapos yung makuha sa akin sa Baby. Kagad din akong umiling. Ayos lang ako. Isa pa mabilis lang 1 oras na yan. Nagsisipagdatingan na rin ang mga bisita at nakakahiya naman kung wala tayo para i-welcome sila. Nakangiti kong sagot. Saglit pang nag-isip si Clarence bago tumango. Sa bagay, importanteng okasyon sa buhay ng kambal ito, kaya't dapat lang nasulitin natin. 1 araw lang naman to kaya't ibinigay na natin sa kanila ang pinaka-the best para sa kanila. Nakangiti nitong sagot. Sabay pa kaming napatingin ni Clarence sa gate na mapansin namin na nagsipagdatingan ng ilang mga bisita. Well, mukhang naparami ang inibitahan nila mommy at daddy ah. Tarinig ko pang wika ni Clarence. Tanging ngiti lang ang naging sagot at sabay pa kaming natawa at napansin namin ang paparating na si Peter. May dala-dala ito ang malaking box ng regalo at kaagad na naglakad papalapit sa amin. Happy birthday at happy christening sa mga babies ninyo pare. Vanessa, pasensya na di na ako nakapunta ng simbahan. Alam nyo na, kagagaling ko lang ng Japan at pagkalapag ng eroplano, dito kagad ako nagpunta. Nakangiti nitong wika. Nakangiti naman tong tinapik ni Clarence sa balikat. Ayos lang. At least ikaw ang una nakarating sa lahat ng mga kaibigan natin. Para ba sa mga babies ko yung dala mo? Sagot naman ni Clarence. Kagad tumango si Peter kaya't sinenyo sa ni Clarence ang nakantabay naming tao na kunin ang dala ni Peter at ilagay sa pwesto ng mga regalo. So, ang bilis lumaki ng mga babies ninyo ha. Hay nako talaga naman. Parang gusto ko na rin tuloy mag-asawa. Nakangiti naman itong wika. Mag-asawa ka na kasi. Ikaw na lang hindi nag-aasawa sa ating 4 Si Demetrio magdadalaw ng anak, samantalang si Joshua naman buntis ang asawa ngayon. Kailan mo babalak lumagay sa tahimik? Baka naman sa sobrang mapili mo, ay mapunta ka sa bungi niyan ha? Nakangiti namang sagot ni Clarence. Hindi ko alam eh, naguguluhan ako. Actually, matagal na ako may napupuso ang babae kaya lang, hindi ko alam kung gusto niya rin ba ako. Komplikado kasi eh, medyo malayong agwat ng edad naming dalawa. At hindi ko alam kung kaya ba akong tanggapin ng pamilya niya. Nakangiti naman itong sagot. Kagad naman kami nagkatinginan ni Clarence. Teka lang, bago yata ito ah. Sino ang malas na babae? Nagbibirong sagot ni Clarence. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagsulyap ni Peter sa kinaroroonan ni na Carmina, kaya naman di ko maiwasan magduda. Kilala namin? Nakangiti ko namang sabat. Mabait si Peter at sa loob ng mga taong nakalipas, hindi na rin iba ang tingin ko dito. Sa lahat ng mga kaibigan ni Clarence, masasabi ko na ito ang pinakamabait kahit na minsan sobrang daldal. Ha? Change topic. Nakangiti nitong sagot habang kakumot-kumot sa kanyang ulo. Lalo naman akong kinutuban. Mabilis lumipas sa mga oras at naging masaya ang kauna-unahang party ng kambal. Kabi-kabilang pagbati ang narinig namin sa mga bisita na lalo pang nagbigay sa amin ni Clarence na iba yung saya. Malaking responsibilidad na magkaroon ng mga anak at alam namin pareho ni Clarence na kaya naming malagpasan ang lahat-lahat. Happy? Nakangiting wika ni Clarence sa akin. Katatapos na namin maglinis na aming mga katawan at tagahanda na rin sa pagtulog. Sinipat kong orasan na nasa bedside table namin. Halos 11:00 na ng gabi. Nakangiti naman akong tumango. Siyempre, successful ang first party ng kambal at ano pa nga bang mahihiling ko? Masayang masaya ko? Sagot ko. I love you, Vanessa. Nakangiti nitong wika. Kita ko pa kung gaano to kaseryoso kahit di ko maiwasang maluha. Mahal na mahal din kita, Clarence. Salamat sa lahat. Salamat dahil naging kumpletong buhay ko. Dahil sa'yo, nakangiti kong sagot. Pagkatapos kong bigkasin ng salitang yon, kaagad na naglapat ang aming labi. Bago kami natulog, muli namin pinagsaluhan ang tamis ng pag-ibig.
Dito na po nagtatapos ang special chapter ng kwentong pag-ibig ni Vanessa at Clarence. But wait, there's more. Huwag palalagpasin ang kwentong pag-ibig ni Peter at Carmina. Susunod na.